For our opening prayer, may I call Brother Gilbert Du. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos. Maraming salamat po muli sa hapong ito na pinagkaloob po sa amin. Muli, binalik niyo kami sa inyong tahanan upang kayo aming papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dalangin po namin, Panginoon, ang inyong pagpapala sa inyong pong anak na gagamitin muli sa pulpitong ito. Nabigyan niyo po siya, Panginoon, ng wisdom, malinis na puso, Panginoon, na may bahagi po sa amin ang inyong salita. Dalangin din po namin, Panginoon, ang aawitin ng aming mga choir, na patuloy niyo po silang bigyan ng magandang tinig at tanging pangalan lamang po ninyo ang papurihan. Salamat po ulit, Panginoon. Lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated as we listen to the choir.
Amen. May I request everyone to please stand and get your hymn books and turn to hymn number 328. Hymn number 328, we will sing the song, Come Thou Fount of Every Blessing. Hymn number 328, we will sing the first 3 verses. On the first verse now, ready, sing. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of thy redeeming love. As the choir comes down, let us sing the second verse. Here I raise my Ebenezer, hither by thy help I come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interpose his precious blood. On the third verse now, oh, to grace, how great a debtor daily I'm constrained to be. Let that grace now like a fetter bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Thank you for that singing. You may be seated. Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Are you happy to be in the house of the Lord? Amen. Okay, another time that we can worship the Lord, and still it's our first day, first Sunday for our missions month, and we're again so glad to have with us our missionary going to Kazakhstan. Okay, we had a great time in the young people asking questions about how life will be there in Kazakhstan, and we praise the Lord for the things that we have learned. Okay, and I know they've been a blessing this morning, and I know that He will be a blessing also this afternoon. Let's continue to pray for other missionaries that are going to have in your bulletin all the missionaries that we're going to have, and also all the groups that are going to have your meetings right after the evening service. Okay, so again, to all the groups that belong to the Kazakhstan, thank you very much po, and may the Lord continue to bless you. Okay, so some of our announcements, don't forget our Wednesday prayer meeting. We still have some missionaries that will be with us on every Wednesday po. And then also yung ating mga activities po this coming December. Okay, after our missions month, we will be having our cantatas for the junior choir on December 1, December 8 will be the RCA, and also December 15 will be for our church choir. So please do pray for those events, and let's pray that people, invite people so that they can hear the gospel and the reason why Jesus Christ came. Okay, and then also in regards to our missions giving, start praying. Next Sunday we'll be distributing now our commitment slip. Let's pray for the amount that God will place in your heart so that we can partner with our missionaries. We are supporting 670 plus now. We praise the Lord for that, and we continue to accommodate more missionaries po. So we need to increase our faith and increase our giving. So let's pray for this week as the Lord will lead us. Make it a commitment. So yung pong paggawa ng commitment, hindi po basta-basta yan. Pinapanalangin po yan by faith. By faith po, you're trusting God to provide that amount that you are going to give on a weekly basis. Huwag ibig sabihin po ng weekly because we send out weekly po sa missions, sa clearinghouse po yan. So kung halimbawa po ay just to give you
for an idea, so kung balak nyo pong magbigay ng 10,000 po per week, that will be 40,000 po per month. So halimbawa, tinatanggap nyo ay, kung paano nyo po tinatanggap yung amount, by monthly po, kung bi-monthly, kung 15, 30, or isang beses, isang buwan, so you just circle or check the amount po na ibibigay po nyo doon. So all in all, you promising the Lord that He will provide 40,000 a month for your faith promise giving. Halimbawa lang po yan. At pwede naman pong mangyari yan. Amen? Amen. Okay. So again, doon po yung gagawin natin. Panalangin po natin this week at anumang amount po yan na ibinigay ng Panginoon at pagsumikapan po natin na yan po sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon na maibigay natin on a weekly basis. Maraming paraan yan kung paano maaaring pagpalain tayo ng Panginoon higit sa ating ine-expect, or we can make some sacrificial giving po, and that will be a great opportunity for us to partner with our missionaries. So that will be po, distribute po natin yung faith promise giving po natin sa susunod na linggo. Okay, so pag-pray po natin yan, at collection po niyan is on the last Sunday sa November 24. We'll be collecting or our commitment slip, and let's pray that we can be able to reach more than what we have our goal, more than. Dapat nga, sabi namin, turning 76 na tayo, dapat ang faith promise natin 76,000 na, di ba? Kasi habang tumatagal, lumalaki. At anyway, we just praise the Lord at kung ano mo yung amount na ibinigay niya sa ating puso. Okay? So that will be next Sunday po yan. And then, huwag mo pong kalilimutan yung ating mga ministry opportunities po dito sa church. Okay? Huwag mo natin kalimutan yan. At those are opportunities for us to be a witness for the Lord. And that is our team for this New Year's Missions Month po natin. Okay? So do pray for our anniversary. Upcoming na po yan. Ang bilis ng panahon. Our 76th anniversary. Being stronger in our faith. Okay? So again, welcome to sa ating mga visitors that are with us this afternoon. If this is your first time to be at Baptist Bible Church, meron po ba? Brother Jomer stayed with us the whole day. Amen! Amen. No, nakita niyo yung sign niya, in-invite na dumating siya ng morning service, diniretso na namin sa saya, at ngayon kasama pa rin natin siya. Okay? Our brother from Masbate. Okay, meron pa po ba? Meron pa po ba? This is your first time to be at Baptist Bible Church? First time. Second time po? Okay. Sige po. Again, let's all please stand and let's sing our welcome song. Please move po sa forward and occupy the front seats po. Okay, thank you very much. Let us greet one another as we sing the welcome song. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Please remain standing as I call on the ushers for our afternoon tithes and offering. For our offertory prayer, may I call on Brother Enzo Du. Let's bow our heads as we pray. Dear Lord, Heavenly Father, we thank you this day, Lord, as you have given us another opportunity to praise and worship you again in this service, Lord. We thank you, Lord, for the protection that you have given us as we have come back here to your place of worship once again this afternoon. And this time, Lord, as we give back our blessings that you have given us all throughout this week, may you bless this and may this offering be glorify your name, Lord, and may this offering we only use in according to your ministry.
May you bless the gift and the giver, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated as we listen to a special number to be rendered by Sister Alisa Solomon. Lord, I give my life to you. Take control each day. I will follow anywhere, near or far away. Here am I, Lord, send me. Here am I, Lord, send me. I will serve you faithfully. Here am I, Lord, send me. Lord, I want your perfect will. Be my faithful guide. I will never be afraid. You are close beside. Here am I, Lord, send me. Here am I, Lord, send me. I will serve you faithfully. Here am I, Lord, send me. Let me see my mission filled all around each day. Fill my heart with Jesus' love. Use me, Lord, I pray. Here am I, Lord, send me. Here am I, Lord, send me. I will serve you faithfully. Here am I, Lord, send me. I will serve you faithfully. Here am I, Lord, send me. Thank you for that special number, Miss Solomon. Okay, good afternoon. Once again, we're happy that our missionaries here going to Kazakhstan. And as I told earlier, he's from the north, sa isang kabsat. And I'd like to introduce first his wife, si Miss Rima, and three children, her daughter Rihanna, their son Enoch, and Virtuous. Can you please stand up, please? We recognize. Si Ma'am Rima is currently studying theology. This sa Ilocos, ba? Sa Ilocos. She's studying theology. And our missionary has been in the ministry for about 18 years now. He pastored about 14 years, and he graduated in Ilocos, studied in Makati Bethany for some enrichment courses, and now they're doing deputation. And let's continue to pray for them as they go to from one church to another, so they can raise their support. So hopefully by the next 2 years, they can go out, and all the family can go to Kazakhstan. Okay, so missionary Randy Passion, I'd like to welcome you again in this pulpit and give to us the word of God. Thank you very much, Sir Dan, for that introduction. Ito po ang
gustong parating ng Panginoon sa atin this afternoon. Ano po kaya ano ang nakalimutan sa impyerno na ngayon ay pinapaalala sa atin dito sa lupa? I entitled this message, Ang Pamilya ay Mahalaga para sa Misyon. Let us open our Bibles in Luke chapter 16, verse 16 to 31, but we're going to read only 27 and 28. Let's all stand, please. Luke chapter 16, verse 27 and 28. Shall we all read together verse 27? Let's begin. Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house, for I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Lest they also come to this place of torment. And sa gayon ay sinabi niya, namamanhik ako sa iyo sa makatwid, ninuno, nasuguin mo sana siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako ay may 5 lalaking kapatid, upang siya nawa ay makapagpatotoo sa kanila, na baka sila rin ay makarating sa lugar na ito ng pagdurusa. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, ang naman namin nasa langit, salamat po Ama sa iyong salita na sa istorya, sa kwento ng buhay ng mayamang taong ito at ang pulubing si Lazaro, Panginoon, ay may parating mo, Panginoon, ang mga bagay-bagay patungkol sa kaligtasan, baging sa kaligtasan ng mga miyembro ng pamilya namin at ng mga ang aming mga kapitbahay, Panginoon, at kung saan ay naroon lamang sila, Panginoon, at minsan ay hindi namin napapansin. Panginoon, sana po ay bigyan nyo ng kaliwanagan, Panginoon, ng salita at ipuin niyo po ang aming mga puso upang kami po ay mas lalong sumidhi pa, Panginoon, ang aming pagnanais na sila ay maligtas at makasama po namin sa pagmimisyon, paglilingkod sa inyo. Salamat po dahil kayo ang unang gumawa, Panginoon, na kami po ay abutin ninyo sa magitan ng iyong anak. Salamat po sa pagmimisyon ninyo, Panginoon, at kami po ay niligtas mo. Sana po ay mapuri at madakilang yung pangalan. May you bless me, Lord, so that I can bless your name and your people. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po lahat ay mupuna. Sa verse 19 and 21, mga kapatid, ang buhay ng mayamang tao at ang kalagayan ni Lazaro dito sa lupa. Ang sabi niya dito, there was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. Mayroong isang di kilalang mayamang lalaki na dadadamitan ng murado at pinong lino at nagsasaya ng maringal sa bawat araw, at mayroong isang pulubi
na nagngangalang Lazaro na nakahimlay sa kanyang tarangkahan na lipos ng mga sugat at nagnanais na makakain ng mga kapirasong nahuhulog mula sa dulang ng mayamang lalaki. Bukod dito, ang mga aso ay lumalapit at hinihimod ang kanyang mga sugat. Alam mo mga kapatid, sayang ang pagkakataon na kung meron sanang isang nagmalasakit kay Lazaro, ay maaaring nabahaginan ng kaligtasan ang mayaming ito. At siya ngayon ay hindi nagdurusa sa impyerno. Sana merong kumatok doon, no, na tao po, kami po ay merong medical mission, medical team. Kayo po ba ang may-ari ng bahay na ito? Mayamang Ginoo? Opo, ako po. Sana ho ay may pagpaalam mo namin ang taong ito, no, na nasa tarangkahan ninyo. No? Pwede ho bang makapasok sandali at mabahaginan ho namin kayo ng salita ng Diyos, kahit 5 minuto lang. Amen? Sayang ang pagkakataon, mga kapatid, no, na walang ganon, no, walang nagmalasakit, no. O kaya, meron nga, pero nabahaginan siya, ngayon talagang hindi siya nararapat, no, na maligtas, no. Meron mga ganon, no. And so, yun po ang buhay niya, no, na siya ay walang pakialam, no. Hindi niya siguro napansin na si Lazaro ay nandun sa kanyang tarangkahan, no. At yung mga aso niya nakakalat lamang. Pero si Lazaro naman, no, nalipos ng mga sugat at imbis na at inaasam niya yung mga mahuhulog sa dulang ng mayamang taong ito, ang mga aso ay pumupunta sa kanya at hinihimod ang kanyang mga sugat, no. Napaka lungkot na isipin na ganun nga ang nangyari, no, sa buhay nila dito sa lupa, mga kapatid, no. At sa verse 22 nga, mga kapatid, ang sabi dito, at ito ay nangyari, and it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. No? Ito ho yung the great equalizer, no? Ang kamatayan po. Na mayaman, mahirap, no? Sikat, hindi sikat, no? Bata, matanda, no? Tayong lahat ay dadaan, no? Darating doon sa punto na yon, no? Maliban na lamang kung darating na po ang Panginoong Jesus. Amen? At tayo po ay kukunin niya, no? Excuse me. At in verse 24, mga kapatid, no? Sa verse 24, and in verse 23 pala, and in hell he lifted up his eyes, being in torment, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. At sa impyerno ay itinangalan niya ang kanyang mga mata, na nasa pagdurusa, at nakita si Abraham sa malayo at si Lazaro sa kanyang paraiso. Mga kapatid, sa impyerno ay walang meron doon kundi mga kaluluwa na nagdurusa. At apoy sa pagdurusa.
At doon, mga kapatid, ay walang kahabagan. Siya ay sumigaw. At sabi niya, Ninunong Abraham, mahabag sa akin. Wala na hong granting of request dun sa lugar na yon, mga kapatid. At sa impyerno ay tiningnan niya ang kanyang mga mata at walang gamot sa sakit at hapdi. Ang mayaman ay umaasam ng kahit isang patak lang ng tubig mula sa daliri ng pobreng si Lazaro. Walang nagawa ang kayamanan ng mayamang ito upang siya ay mabigyan man lamang ng relief dun sa kanyang pagdurusa, mga kapatid. Ngunit, habang nangyayari doon, mga kapatid, pinapaalala sa atin ng salita ng Diyos na dito sa lupa ay napakadaming tubig. Sa murang halaga lamang na mabibili natin sa tindahan. Si Jesus ay nagsabi sa babaeng taga Samaria, sino man ang iinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit sino man ang iinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na kailanman mauuhaw. Sa John chapter 4, verse 13 to 14. Mga kapatid, si Jesus ang buhay na tubig. Jesus is the living water. Binibigay niya ang libre at nag-uumapaw sa kanila na nananampalataya at mananampalataya sa Kanya. Isang balon ng tubig na bumubukal sa walang hanggang buhay. Sirs, what must I do to be saved? Sabi ng isang jailer sa Acts 16:31. At ang sagot ni Paul, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thine house. Ang tanong, mga kapatid, tayo ba ay tunay na mga ligtas? Naligtas na ba na ang mga ilang miyembro ng mga pamilya natin? Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thine house. Sana ay meron tayong pagnanais, mga kapatid, na sila ay patuloy na bahagihan natin ng salita ng Diyos. Na tayo ay maging isang mabuting halimbawa sa kanila. Upang sa gayon, dahil sa ating kabaitan, sa ating mga patotoo, sila ay mahikayat natin. Amen? At sila ay madala natin sa paanan ng Panginoong Jesus. At sila ay makatanggap ng salita ng Diyos. Where would you like your family to spend eternity, brethren? Isang napakalungkot siguro na pangitain ay ang nandun tayo sa langit at ang ating mga pamilya, ang iyong nanay, ang iyong tatay, ang iyong kapatid na babae, ang iyong anak, ang iyong kaibigan, ay nandun din sila sa impyerno at nagdurusa ng walang hanggan. At dito, mga kapatid,
And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger and cool my tongue, for I am tormented in this place, in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. Ang lugar na ito ay tinatapos ang lahat ng kasayahan, at mga pangarap sa buhay. Gusto niyang sigurong magkaroon man lamang ng konting relief sa kanyang mga nararamdaman, sa kanyang pagdurusa sa lugar na yun. Ngunit ito ay tapos na. Ito ay wala na, kapatid. At kapag ang isang kaluluwa ay napunta roon, ay hindi na muling makakalabas pa. May isang malaking bangin na nakapirmi doon. Kaya sila na magnanais tumawid patungo kay Abraham ay hindi makakaya. Sa verse 26, may malaking bangin. Ang saklap na sila ay nakapirmi na doon. At ito ay, sa tingin niya, ay pwede pang pumunta roon, o si Lazarus ay pumunta sa kanya. Habang dito sa lupa ay may nagniningning na pag-asa. Si Jesus ay namatay sa krus upang itawid tayo sa kadiliman, mula sa kadiliman, papunta sa kaliwanagan. Amen? That the Lord has transformed us from darkness to light. Si Jesus ay itatawid tayo mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ang ating liwanag. Siya ang nagniningning na liwanag, mga kapatid, at nagpapabago sa ating mga buhay. Kaya nga ang sabi sa 2 Corinthians 5:17, Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are become new. Amen? Kapagkat ang sinuman na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang lahat ng mga bagay na nagsilipas na, masdan, siya ay naging bago. Mga kapatid, tayo ba ay ay tunay na binago na ng Panginoon? May mga pagbabago na ba ang buhay mo at ng iyong pamilya? The evidence of your salvation. May katibayan na ba na ikaw ay tunay na ligtas o anak ng Diyos? O hinahayaan mo na lamang sila? Di ba napakainam na may mga maligtas sa kanila at mabago rin ang buhay na katulad natin. Amen? Sana po ay magpatuloy lang tayo, ipanalangin natin sila. Ang tatay ko po ay isang dating pulis sa amin. At dahil sa
siya rin ay maraming bisyo, ay minsan nawala niya yung kanyang sidearm at siya ay kinasuhan. Siya ay nakakulong sa New Bilibid Prison po ng 11 years, 12 years, naabot yata ng 13 years. At nagpupunta ho kami ron. At kami ho ay nagtiyaga mula Ilocos, nagbibiyahe po kami, punta po kami doon. At pag nandun po kami sa loob, no, ang higpit, mga kapatid, ang hirap pumasok sa loob, no. Talagang mahigpit sila, no. Pero alam ho natin na doon sa loob ng Bilibid ay may nadiskubre na mga laboratorio sa loob, pero napakahigpit nila sa mga pumapasok doon. Pero siya ho ay nababahaginan. Alam niyo ba na meron hong katulad natin, no, na Baptist pastor po na nagbi-minister po dun sa mga kandoon. At nung una po, talagang makikita mo na mga tao doon, naging religyoso, ang tatay ko po, nagko-coach siya ng mga verses, ganyan. At ngayon, nung makalabas na ho siya, ay parang nakalimutan ho niya na siya ay tumanggap sa Panginoon o siya ay nagtanggap-tanggapan lang siya o ano. Ngayon ay balik sa bisyo. Ang nanay ko ho ay naligtas nung ako ho ay bago pa lamang na Kristiyano, 1990. Siya ho ay naging kano siya sa ACE, Sir Dan. No? Siya ay naging tawag doon yung monitor po siya. No? At hanggang ngayon po ay siya ho ay she's a professing Christian. No? At sa biyaya ng Panginoon ay meron akong kapatid na nag-aral sa ACE at nakapag-asawa siya ng isang Amerikano. At sila ho ay bumalik ng Pilipinas nung pumunta sila ng Amerika, ay sila ho ay misyonero sa San Jose, Batangas. At may dalawang kapatid ho ako na nagpo-profess din po na sila ay nanampalataya, tumanggap sa Panginoon. No? Pero mga 60-70%, malungkot man nung sabihin sa inyo, mga kapatid, na patuloy namin pinapanalangin, no? Ngunit parang wala lang, parang hindi ko sila nakikinig. Meron akong dalawang kapatid na lesbian at meron akong isang kapatid na gay, no? Ngunit kami ho ay nangangarap pa rin na sana isang araw sa aming patuloy na panalangin at pagbabahagi ng salita ng Diyos, sila ho ay makasumpong ng kaligtasan. Yun din ang pangarap namin. No? Dahil, ano kaya ang pangitain na nandun tayo, nandun kami, nandun ako, sa lugar, sa kalangitan, no? At nakikita ko na nagdurusa. Sila ay nagdurusa araw at gabi. Walang katapusan ang pagdurusa sa impyerno. Napakahirap tanggapin, mga kapatid. But we need to move on. We need to move on. Kailangan tayo magpatuloy at dalangin natin na sana ay sa pag-alis namin ay merong isang kapatid, pastor na magbahagi man lang sa kanila
habang kami po ay wala dun sa aming Jerusalem. Amen? Sana po kayo rin, mga kapatid, no, na huwag tayong mawalan ng pag-asa. Amen? Habang may buhay, may pag-asa. May nagniningning na pag-asa, mga kapatid, para sa kanila. Para sa mga Hudyo. Para sa mga Muslim. We do not only pray for the salvation of the Jews, brethren. We pray for the enemies of the Jews to be saved. At yun ay ang mga Palestino. Ang mga Muslim na sila ay nagsumisigaw, death for America, death for the Jews. Pero sabi ng Panginoon that we must go and preach the gospel to every creature. Kaya mga kapatid, dito, sa verse 27, mga kapatid, sabi niya dito, then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house, for I have 5 brethren. Sabi niya. For I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Sa gayon ay sinabi niya, namamanhik ako sa makatwid, sa iyo sa makatwid ni Nunong, nasuguin mo nawa, mo sana siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako ay may 5 lalaking kapatid, upang siya nawa ay makapagpatotoo sa kanila, na baka sila rin ay makarating sa lugar na ito ng pagdurusa. Nakalimutan ng mayaman ito na doon ay wala ng pagmamalakaya pa ng mga kaluluwa. At 2 beses na binanggit niya, mga kapatid, suguin, isugo si Lazaro at pumunta sa akin that he may dip the tip of his finger and cool my tongue, sabi niya. At sabi niya ulit, suguin si Lazaro upang magpatotoo sa aking 5 lalaking kapatid. Baka sila ay mapunta rin sa lugar na ito ng pagdurusa. Wala nang mission conference doon, mga kapatid. Wala nang mission emphasis doon. Ngunit, dito, meron pa. Amen? Dito meron pa. At maaari pa tayong magpalakasan. Maaari pa tayong gumawa ng mas marami pa para sa ating kapamilya, sa ating mga kapuso, kapatid, sa ating mga kapitbahay. Hindi ba't yan ang gusto ng ating Panginoon? Amen? Sana po ay lalong pasidhiin. Huwag sana tayong manlamig, mga kapatid. Kung ano man ang nasimulan ninyo dito, ipagpatuloy ninyo. Patuloy kayong manalangin. You can give. You can go. You can pray. Hindi katulad ng mayamang ito, sabi niya, send Lazarus, no? Here am I, send Lazarus. At meron din ng mga ganyan siguro. Here am I, Lord, send him. Ganon. Pero sabi ni Isaiah sa Panginoon, here am I, send me. Amen? Lord, here am I, send me. And so, doon sa impyerno ay wala nang namamalakaya pa. At siya ay nagkaroon ng inisyatibo
inisyatiba. Ang mayaming ito ay maaring siya mismo ay nagnanais na pumaitaas mula sa kalaliman ng impyerno upang magpatotoo na mayroong ngang totoong lugar ng pagdurusa at kabayaran ng di pagtalima. Maaari, mga kapatid. Habang dito naman sa lupa ay abala tayo sa kung ano-anong gawain o ministeryo, ay pinapaalala sa atin na tayo ang mga buhay na propeta na nagpapahayag ng mga propesiya na nakasulat na sa salita ng Diyos. At hindi ang dagdagan ang hula sa Biblia. Ang mensahe ng kaligtasan, mga kapatid, si Jesus ang tagapagligtas at tanging tumubos sa ating mga kasalanan. Ang emphasis, kung ano man ang dadalhin namin doon, mga kapatid, na mensahe na si Jesus, ng Panginoong Jesus, ay siya ang Diyos na buhay at tagapagligtas. Siya ang binuhos niya ang kanyang dugo upang ikaw at ako ay mapatawad sa inyong mga kasalanan at mabigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi naman nagbabago eh. Hindi naman, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Amen? Ang Diyos, dahil ang Diyos na gumawa nito, ay Diyos na hindi nagbabago. Ang sabi niya sa James chapter 1 verse 17, ay every good gift and every perfect gift comes from above, that cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Ang Diyos na sinasamba natin ay Diyos na hindi nagbabago. Bakit? Dahil siya, mga kapatid, ay perfecto na. Wala nang kailangan baguhin sa Kanya dahil siya ay ganap at perfecto na. Kung ang Diyos ay may babaguhin man lamang na kahit na konti sa Kanyang mga katangian o sa Kanyang sarili, ay siya ay hindi na Diyos. Siya ay hindi na siya perfecto, mga kapatid. Because God is immutable. Amen? God is immutable. And so, brethren, in the Lord, we have a responsibility. So John chapter 19:26 to 30, doon sa krus, nung pinako ang ating Panginoong Jesus, ang sabi niya, siya ay nagpatotoo sa harapan ng kanyang mga mahal sa buhay. Si Mary Magdalene, Mary the mother, the wife of Cleopas, sabi niya. And John, whom he loved. Anong sabi niya? Woman, behold your son. Son, behold your mother. And from that time on, sabi niya, ay kinupkup niya ang babaeng ito sa kanyang tahanan. Brethren, we have a responsibility to our families. Sana ay sila ay patuloy nating ipanalangin. Sila ay mahalin natin. Ano ang gagawin natin sa mga matitigas ang ulo?
sa mga unlovable, sa mahirap mahalin, no? Sa mga hindi naniniwala, no? Na kapamilya natin. But to love them. Amen? To love them, to care for them, na tayo ay magtiis para sa kanila, no? Upang sila nawa ay makasumpong ng kaligtasan, no? Ang ipahayag ang kaligtasan sa ating mga pamilya, sa ating komunidad at sa ating lipunan. Halina't humayo po tayo. Let us go, brethren, and launch out into the deep. Amen. Tayo ay magkapit-bisig, no? At tayo ay magpanalanginan na sa aming pagpunta roon, mga kapatid, sa bawat isang kaluluwa na madala namin sa paanan ng Panginoon ay kasama po kayo roon. At meron na kaming may nakilala na akong mga 2 orphan doon po sa Kazakhstan, no? Ang pangalan niya ay si Vadim. Hindi Bading, ha? Vadim. Vadim. At yung isa po ay si Nathan. Si Nathan. At yung isa po ay inadapt ni Pastor Javier, no? Siya po ay binata na. Yung isa naman ay medyo matanda na, no? Si Nathan, no? Mga 29 years old po itong orphan na ito. At dinisciple po namin, no? Sila po ay English speaking. At marunong po sila ng Russian at Kazakh language, no? At panalangin po natin, mga kapatid, na sa pagdating po namin roon sa lugar na yon ay makasama po namin ang 2 ito, no? Lalo po si Nathan ay gusto niya talaga na pumunta rin po dito sa Pilipinas, Sir Dan, no? At madala ko po rito sa lugar natin at maturuan po natin kumain ng saluyot at malunggay, no? At panalangin po natin. Sa aming paglalakbay po ay may mga bata rin po na nakaganito sa lansangan. May lumapit po sa akin ay may hawak-hawak na mansanas sa kamay at nakipagkamay sa akin. Akala ko ay bibigyan ako ng mansanas. Sabi niya sa akin, sabi ko, binigyan ko lamang ho ng $1. At siya ay umalis na, no? Pero saan mang sulok ng mundo po, no, ay merong mga taong nangangailangan, kapos at nangangailangan. At isa hong vision namin, mga kapatid, ay matulungan ang mga taong ito. Sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila, ay naaabot natin ng Ebanghelyo. Sana po ay makapag-build po kami ng isang orphanage po dun sa lugar na yon. At maturuan din po sila, no, through the educational ministry po. So yun po ang namin, mga kapatid, no. At wag ko tayong panghinaan ng loob na magbigay, no, na ibigay ang ating mga buhay para sa Panginoon dahil ito ang ating investment sa langit. Amen? At katulad ng sinabi ng Panginoon, that a man's life, sabi niya, consisted not in the abundance of the things which he possessed. Na ang buhay ng isang tao ay hindi nasusukat
sa kasaganaan ng mga bagay na inaangkin niya. Hindi. Hindi nasusukat. Nasusukat ito, mga kapatid, sa kung gaano tayo tumatalima sa salita ng Diyos. Nasusukat ito kung gaano kalaki ang pinupundar natin doon sa langit. Hindi ho rito sa lupa. Amen? Yun ho, ang sana po ay magkapit-bisig ko tayo para sa dakilang gawain ito ng Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo at manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin, salamat po, Ama, sa challenge na ito mula sa inyong salita. Salamat po sa buhay ng mayamang taong ito at ni Lazaro. Salamat po, Panginoon, dahil ang nakaligtaan nila doon sa impyerno, dito sa lupa, ay pinapaalala mo sa amin na meron pa ho kaming pagkakataon upang maglingkod sa iyo. Salamat po sa dakilang pagkakataon na pinagkaloob mo. Salamat po, Panginoong Jesus, sa buhay mo na binigay mo upang kami po ay maging kabahagi sa dakilang gawain ng pagpapalaganap ng iyong ebanghelyo, hindi lamang dito kundi sa buong mundo. Salamat po sa church na ito. Salamat po sa mga kapatid na ito na nagbibigay ng kanilang mga resources. Salamat po sa kanilang mga pagsasakripisyo. Ngunit, higit sa lahat, salamat po, Panginoon, sa iyong sakripisyo sa amin na binigay mo ang iyong buhay, ang iyong precious life, Panginoon, upang kami po ay ligtas mo at bigyan mo ng buhay na walang hanggan. Patuloy mo pong gabayan ang mga kapatid na ito, ang bawat isa, Panginoon, maging sa hapong ito at sa aming paghihiwa-hiwalay. Ikaw ang aming dinadakila. Ikaw ang aming pinupuri. In Jesus' name we pray. Amen. Maybe this time I'd like to have every head bowed, eyes closed, please. Give a short invitation. You heard the message sa pagyan natin. Brother, sister, if you have a loved one, a family member, your father, your mother, maybe your brother or sister, your friend, and they're not yet saved, have you been praying for them? Or are we just being complacent? We're not that intentional of telling them about the Word of God or how to be saved. I'm sure all of us have a friend, a loved one, a relative that we know that they don't know about Jesus Christ. They don't know if they die, they'll go to heaven. Maybe at this time you can come to the altar, offer that, and pray for them. That is mission. Maybe that will be your mission. Being intentional of telling them about Jesus Christ. Maybe you've been praying for them for a long time. And maybe you're saying that it's useless. No, we have a powerful God. We just continue and persevere. Continue praying for them. Like what our missionary said,
he has a brother and sisters that are homosexual. So God is powerful. They can change their lives. And they hear the truth of the gospel. Or maybe you're here this afternoon, even you're visiting, you're not sure of heaven. But when you die, you'll go to heaven. If you're asked, do you know for sure you're going to heaven? Do you have a personal relationship with Jesus Christ? If not, may I invite you to come. And know for sure today, this afternoon, to have that personal relationship with Jesus Christ. Okay, thank you. You may be seated. Again, just a few reminders. Next week, our on Wednesday, Reverend Jude Pocopia from Congo will be here, and he's going to speak to us. Again, our Wednesday night is at 6 o'clock, and on Sunday, Reverend Anthony Mensah from Ghana will be here. Anthony came from this church. He studied here in ABBC, and now he's also in doing deputation. So remember that, and then continue to pray for our conference. Let's just pray that we would reach our goal. We're supporting more than 69 missionaries right now. And maraming nag-graduate sa Asia Baptist Bible College. Many are studying in Bible schools, surrendering their lives to go to the mission field in other countries, and they need support. They need support, and again, the local church is the one who's going to support them. Okay, so at this time, I'd like to invite our speakers. Brother Passion, Randy Passion, and their family to be here, to come up here in the platform. I'd like to, we have something for you. Yan, si Miss Rima, si Rihanna, si Enoch, I like his name, Virtuous. Ayan. And from Baptist Bible Church, we'd like to show our appreciation for you preaching to us today, for coming today here in our church. And here's for you, Pastor, missionary. Thank you very much. Thank you. You want to say something, Pastor? Maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay naging guest ninyo sa inyong first day ng Mission Emphasis Month. Maraming salamat, Sir Dan. Maraming salamat, Ma'am Cherry. Sa inyo po, sa bawat isa nandito, maraming salamat po. May God bless you. And maraming salamat uli, Pastor Missionary. Let's continue to pray for them as they do their deputation. It's hard going from one church to another.
Okay, and then I'd like to remind yung group group 4, group week 4, we'll have a short meeting again at the back. Other groups, do you have meetings pa? Wala na. So again, let's all stand up and let's me dismiss in the word of prayer. Okay, let's pray. Our dear God and Heavenly Father, again, we just want to thank you for what has transpired today. We want to thank you for your words, O Lord. We want to thank you for Pastor Randy Pasion, for his burden, his willingness to go to Kakastan and bring the gospel to them. I just pray, Lord, that you would continue to provide for their needs, O Lord, all their needs as they go from one church to another. Just pray that you would keep them safe, Lord. Keep them strong and healthy as they travel, Lord. And even now, O Lord, I do continue to pray for our church as we have our missions conference. Lord, I do pray that each one of us would truly be burdened for the lost also, Lord, that we would be even willing to increase our faith through our giving. And now, even through the message tonight, Lord, help us to find time and be intentional to share the gospel to our lost friends, family, or relatives, oh Lord, that they too might have that peace and assurance that when they die, they'll go to heaven. Again, Lord, we just want to give you all the praises and the glory. Lord, we want to just magnify your name. Keep us safe as we go on our separate ways tonight. In Christ's name we pray. Amen.